simbahan natin ay may dapat tayong gawin o strategy para tayo po ay lalo magkaroon ng enthusiasm na paglilingkod sa Panginoon. Kung wala pong strategy, amen po, ay andun po yung time na umaalala po natin ang isang strategy dito pag wala kang kaparaanan, no? Yung strategy ay sa kaparaanan ay masisira. Okay po? May mga in-example si Pastor Boy dito at alam ko po na pag walang strategy ay sabi niya nga may word siya na yung mga kung prutas ang pag-uusapan, no? Kung hindi mo yan iaayos ay mabubulok o masisira. Ang isang paglilingkod po natin sa Panginoon, pag wala pong strategy, walang plano, amen, ay andun nagkakaroon ng time na ikaw ay nanlulupaypay, no, may yung time na andun yung question ka, nandun yung time na ikaw ay hindi makapag-function, amen, sa calling or ministry po natin. Kung wala tayong plano sa ministry, sa pag-worker, amen po, sorry sa word, pero mabubulok. Ibig sabihin, hindi magkakaroon ng magandang resulta. Amen ang iyong paglilingkod. So, ibig sabihin, magkaroon ka ng kaparaanan para lalong tumibay ang pananampalataya mo, mas lalong maging fruitful yung ating pag-ministry. Meaning, magiging stagnant ka. Amen? Pag wala kang strategy o plano na galing sa Panginoon. Either mawawala ka sa pag-ministry or either ikaw ay mangiiwan. So, ibig sabihin, kailangan alam mo yung plano ng Diyos sa'yo. Amen po? Bakit? Kasi bakit minsan nawawala tayo? Kasi minsan walang nakikita na resulta. Amen po? Ang pag-worker o pag-ministry po ng isang matalinong nagmiministeryo, amen, ay may plano at kaparaanan o strategy para tayo po ay tumagal dito sa ating ministeryo yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen po? Hindi po madali ang maging worker at hindi rin po madali ang magministeryo. Pero mas madali, amen po, kung may plano ang Panginoon sa iyo at ito ay iyong isagawa. Kaya tayo nagwo-work or nagmi-ministry kasi need po nating na mag-work. Kaya nga worker or nagmi-ministry kasi ikaw ay gumagalaw, kumikilos, nagtatrabaho. Katulad po ng sinabi sa Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, no people perish, but that he keep the law, happy is he. Sa Tagalog, sabi niya, kung saan mo walang pangitain, ang bayan ay sumasama, ngunit siya ay nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Amen po, kung walang pangitain o wala kang vision o pangarap, ang ministeryo mo ay hindi tatagal. Amen po, hindi ka tatagal sa gera. Kailangan may vision po ang bawat isa sa atin. Ang paglilingkod po ay pangmatagalan. Hindi po paiklian. Ulitin ko po, ang paglilingkod po ay patagalan, hindi po paiklian. Pahabaan po ng pananampalataya, amen po, at andon yung enthusiasm na paglilingkod po natin. Wala pong inspiration ang paglilingkod. Amen po, hindi po na-inspired ang paglilingkod. Kailangan laging brand new. Kailangan laging bago every morning ang paglilingkod natin sa Panginoon. I-build mo ang lifetime na paglilingkod at pag-ibig mo sa ministeryo at sa mga tao o sa mga kaluluwa na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Ibig sabihin po, yung love ay kailangan ma-emphasize po natin maigi. Kasi kung wala pong pag-ibig, wala po tayo sa kinalalagyan natin. Amen po? Ang pag-ibig ang siya nagpa-function. Kaya po, kailangan po natin punuin ang ating sisidlan, ang ating espiritu ng pag-ibig para tayo ay makapagministeryo sa iba. Amen po? Hindi po pwede po na walang love habang ikaw ay nagmi-ministry. Kasi yon ang unang ibinigay ng Panginoon sa atin. The only thing we must do is love and obey. And obey sa lahat ng ginagawa po natin sa Panginoon.
Sa Mark 12:30, sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. John 14:15, if you love me, obey my commandments. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga kumit, ang aking kautusan. Ang pag-ibig po ay nagbibigay sa iyo ng direksyon. Right pattern sa direksyon na tatahakin mo sa pagmiministeryo at pag-worker mo. Amen po? At ito, ang pinaka-importante ay malaman mo ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita po, amen, ang Word of God, ang siyang isa sa papatnubay sa iyo sa direksyon mo. Amen po? Ang paglilingkod ay hindi po isang biro. Ito ay isang sinseridad na pagtugon sa pagkatawag sa Panginoon. Pag ikaw ay tinawag ng Panginoon, amen po, kailangang tumugon po tayo. Kailangang sumunod tayo sa pinag-uutos, amen po, at pinagagawa ng Diyos sa atin. Yung calling mo, kailangan masagawa mo. Hindi po bukas, hindi po sa makalawa, kundi ngayon. Amen? At gandun ang patnubay ng Panginoon sa atin. Amen? So, yun lamang po, at ito po si Pastora Ellie. Amen. Praise the Lord. Salamat, Pastora Leia. Ayan po, purihin po ang Panginoon dahil bumalik na naman po tayo sa ating pong sama-samang pananalangin at pagpupuri sa ating Panginoon. Ayan, so Happy New Year po. Pasimula ng taon po sa atin ay nagkaroon po tayo ng training ng mga workers at nawa po ay nakapag-online din po yung bawat isa sa atin. At marami po tayong natutunan doon po sa training at doon din po sa mga sumubaybay na nag-online. At ito po ang isa sa mga na-remind po sa akin, isa po sa mga naging rema sa akin doon, na tunay nga sinabi niya doon sa Proverbs chapter 29 verse 18, sabi niya, where there is no vision, or yung sinasabi niya doon, vision is plan, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Yung nga lamang, yung kung saan po merong mga pangitain, ang bayan po ay sumasama. Ngunit siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Okay po? Kailangan po talaga ay may mga pangitain tayo sa pasimula pa lang po ng taon. Pangitain o ito yung plano, strategy, yung magandang, mahusay na kaparaanan na dapat po natin gawin, pagsasimula sa ating ministeryo. Dahil may limit o may time limit lamang po na binibigay sa atin ang Panginoon. Okay po? Kung wala kang plano, maaring lalo na sa panalangin mo, maaring mapahamak ang mga taong itinalaga sa iyo. Kung kailan mo lang gusto na manalangin, ay mapapahamak ang binigay ng Diyos na para ipanalangin mo. Kawawa naman sila. Kaya ang sabi po ng Panginoon, ang Diyos ay tumatawag sa pananalangin at kadalasan po ay yung sa kasarapan ng tulog po natin, yung araw, pero ang sabi niya, tulad ni Samuel, na dapat po ay marunong na rin po tayong makinig ng tinig ng Diyos sa atin kasi kailangan tumugon tayo sa panawagan ng ating Panginoon, lalong-lalo na po sa panalangin. Yung nga po, nagkaroon po ng problem dun sa mga nagbakasyon na mga workers. Nagbakasyon po yung mga workers, nagbakasyon din po ang panalangin. Okay po, so nawala na tuloy yung pagtugon nila sa Panginoon at kaya yung iba ay hindi na nakabalik. Marahil dahil po sa natukso na o nabulungan na ng kaaway. Katulad po ng paglilingkod ni David, kung naalala po natin, bumagsak siya dahil sa nagawa niya pong kalokohan. Ano ba yung kalokohan na ginawa ni David na sana sinasabi po sa atin, na na-share sa atin sa camp. Nung time po na yon, dapat po nagmi-ministry siya, pero ang ministry niya po ay, ang ministry po kasi ni David ay yung siya nakikipaglaban sa gera. Yun po yung magkakashare po sa atin. At yung minsan nga talagang during doon sa kanyang pakikipaglaban ay nakikita daw niya yung
kamay niya, sabi po no, sa kwento ay talagang kusang umaandar yung kanyang kamay na ang Panginoong Diyos talaga ang nasadyang nakikipag-ispadahan dun sa kalaban niya. Pero dumating po yung time sa ministry niya, dahil ang ministry niya nga ay pakikipaglaban, dumating yung time na nasabi niya po, kayo na lang, sabi niya po doon, mauna na kayo. Naku, tinamad na siya. At ano po ang ginawa po niya? Nung time na yon, umakyat siya sa ibabaw po o sa rooftop ng kanyang palasyo. At nakita niya sa rooftop, palingon-lingon siya, nakita niya yung isang babae. Naliligo. Naku, natukso na si David. At ito ay nakita niya si Bathsheba. At si Bathsheba ay may asawa. Dito nalaglag si David. Dito nalaglag yung immoral niya, yung moral niya. Dinisire niya yung babae. Kaya ginawa niya, dahil sa tuksong nangyari sa kanya, ginawa niya, pinapatay niya yung asawa po ng babae para lamang maging legal sila. Pero ano po ang nangyari yun? Dumating yung pagkabagsak ni si David dahil dun sa sinabi niya, mauna na kayo. Okay po? Kayo na lang. Dumating na yung pagkatamad ni David. May mga katuwiran po tayo na maaari nating maaari nating sabihin mga ganon. Yung mga style po natin. Minsan po, alam niyo po ba na lumang style na daw po yun kasi gawa po ng kaaway yun. Kaya alisin po natin sa ministry natin yung mga salitang negative na maaaring panghawakan ng kaaway. Nung sinimula po na sinabi ni David na mauna na kayo na lang, gumawa po ng paraan ang demonyo. Kaya nga po siya ay nasilo ni Bathsheba. Amen po. Dapat po tayo, mga kapatid, maaabutan ng rapture doon sa paglilingkod, hindi po doon sa wala sa ministeryo. Yung iba po, nagbakasyon na, tulad nung po na sinabi ng ating senior pastor, binulungan na ng demonyo. Amen po. Nawala na yung prayer nila, nawala dahil malayo sa simbahan, malayo sa ministry, ayun, hindi na nakabalik. Ang isang pagkilos po ng demonyo ay yung kung sa ministry natin, pag ikaw ay wala ng panalangin, o ikaw ay nagpahinga na o nagbakasyon na, sa totoo lang po sa Bible daw po ay walang pahinga. Wala dapat pahinga dahil po pagka nagpapahinga ka, minsan lalo kang nanghihina. Sabi nga po pagka yung mga nasa probinsya na mga matanda na, mas magandang nagtatrabaho dahil mas lumalakas ang katawan pag nagtatrabaho. Amen po. Pag nawala na sa gawain at nawala na rin sa paglilingkod, humihina na ang spiritual. Hindi maganda po na malayo tayo sa ministry. Ang paghinga, ang sa totoo lang po, ang paghinto lang na gusto ng Panginoon ay sa ministry ay hindi ka dapat nagpapahinga. Dapat po ay walang nakaupo katulad ng in-example niya sa tabernacle. Meron po doon dalawa sa tabernacle po. Ang tabernacle ay isang tolda lang yun, isang tent. Dalawang appliances ang sinasabi po ng naikwento po sa atin sa training, yung lamesa at yung candelabra. Yung kandila ng pinto, at isang isang hawakan pero pito po yung kanyang pinaglalagahan ng ilawan. Ngayon po, ang sinasabi po rito, ang tolda na yon ay hindi mapasukan ng kahit na anong klaseng insekto. Kahit na yung langgam, hindi mapasukan. Amen po. Kasi po doon sa tent na yon, doon sa tabernacle ay naggagawa at yung pong insenso, amen po, ay nangangamoy po yun. At yung insenso po, mga kapatid, ay kumakalat sa buong tabernacle. At ang insenso po, ang ibig sabihin ay ang panalangin natin. Amen po? Hindi, pag wala kang panalangin, talagang papasukin ka ng mga demonyo o ng mga insekto sa utak mo. Mga distraction. Pero doon po, sa loob ng tabernacle, amen po, nilalagay sila, nagbubuo sila ng insenso at sabi po, ang insenso ay representative o ibig sabihin ay yung panalangin mo. Amen po? Pagka wala kang panalangin, papasukin ka sa isipan mo ng mga distraction o mga
insektong pwedeng makagulo sa'yo. Pero kung punong-puno ka ng panalangin, hanggang dun lang sila, hindi sila makakapasok sa atin. Maaring sila'y kumatok, maaring ikaw ay i-distract nila, pero hindi sila makakapasok. Bakit? Punong-puno ka ng panalangin. Ganun po ang nangyayari sa tabernacle. Amen po. Na nandoon na naaamoy nila, ito ay lason sa kanila, yung insenso na yun. Lason sa mga insekto ang insenso, kaya hindi sila makapasok doon. Ngayon po, lason sa demonyo, yung pong mga panalangin natin na siyang makakahadlang na hindi makakapasok sa atin ang gawa ng kaaway dahil punong-puno tayo ng presensya ng Diyos, punong-puno tayo ng panalangin sa atin. Kaya po dapat hindi nawawala ang panalangin sa buhay ng isang tao. At yung kandelabra naman po ay yung ilaw na kinakailangan na may ilaw na hindi ka pwedeng madilim doon, kaya kailangan mo ng ilaw na siyang magbibigay ng liwanag sa iyo. Amen po. At ito po ay nagre-represent doon po sa Espiritu ng Diyos na siyang nagiging ilaw. At dahil kung wala ang Espiritu ng Diyos na siyang nagiging ilaw, napobobo tayo at hindi natin nalalaman kung anong dapat po nating dapat na desisyon. At minsan nakakapag-desisyon tayo ng sarili na lang natin. Amen po. Kaya nga po, tandaan po natin, tulad ng sa tabernacle, nandoon po, amen po, ang pagbuhos, amen po, ng panalangin, ng insenso, amen po, ibig sabihin yung prayer mo, hindi ka pwedeng pasukan, hindi ka po pwedeng gambalain, maaaring i-distract ka lang niya, pero hindi siya makakapasok dahil puno-puno ka ng presensya ng Diyos, puno-puno ka ng prayer. Kaya po tayo dito sa Rema, kailangan po natin ng palagi ang may panalangin. Amen po. At yung kandelabra po, kailangan natin ng liwanag. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang magliliwanag sa atin para sa mga direksyon at desisyon natin sa buong taon. Kaya nga po mga kapatid, patuloy lamang po tayong mag-aral sa kanyang salita at ito po ang sinabi sa atin, sinare sa atin sa training. Amen po. Kaya nga patuloy lamang po tayo sa pag-aaral ng sa ating Panginoon at natnan tayo ng Panginoon sa rapture na naglilingkod. Amen po. So samahan niyo po kami sa panalangin at yun po sa papupuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mag-isip sa pagkagising, alas mo'y pupurihin. Puso ko'y laging aawit para sa'yo. Yes, Lord. Lagi kong nararanasan ang pag-ibig na walang hanggan. Sa laging sariwa sa bawat araw. Sa umaga pagkagising, alam mo'y pupurihin. Puso ko'y laging aawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang pag-ibig na walang hanggan. Na laging sariwa sa bawat araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Yes, Lord. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Praise you, Jesus, O God. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging aawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang pag-ibig na walang hanggan.
purihin ka. Buong puso't lakas at minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoon Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawa. Purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Siniara masanda raya kende dada santo. Nereya masanda, ekera sanda, ere bekenda rosondo robeyase. Hallelujah. Thank you, Lord. Magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawa. Yes, Lord. Purihin ka. Di kami magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawa. Yes, Lord. Purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Yes, Lord. Panginoong Jesus, purihin ka. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, di po kami magsasawa na purihin ka, O Diyos. Dahil, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng pagmamahal, pag-iingat, proteksyon, Panginoon, Lord. Tinutunog namin, Panginoon, ang
bansang Pilipinas sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Alam niyo po ang kalagayan, sitwasyon ng bansang ito. Dalangin po namin na maabot ng mga kaluluwa, Panginoon, sa bansang ito at makita lamang, Panginoon, na ang iyong anak na si Jesus ang siyang tagapagligtas. Dalangin namin ang mga namumuno sa aming bansang Pilipinas, mula sa aming presidente, Panginoon, hanggang sa pinakamababang katungkulan, Lord, pagsahin niyo po sila. Jesus, ang lahat ng klase ng trahedya na binabalak mo sa buong taon na ito, sa mga taon na darating, manihira sa bansang Pilipinas, bagyo, lindol, salot, sa pangalan ni Jesus, alam ang mga disgrasya sa una, sa pangalan ni Jesus, pinawasak namin, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, anumang mga trahedya, sa pangalan ni Jesus, maglayo sa pangalan ni Jesus, at patuloy na pinakakawalan, Panginoon, ang Panginoon at protection niyo sa bansang Pilipinas, ang good weather, O Lord God, yung tamang pangangailangan lamang po namin, Panginoon, hallelujah, sa mga ulan, Panginoon, O Diyos. Yung lamang po ang pangangailangan namin, Panginoon, patuloy niya yung supply, O God, hallelujah, at Panginoon at protection, Panginoon. Binawasak din namin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng bisyo sa pangalan ni Jesus, sugal, droga, addiction sa pangalan ni Jesus, ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni ipapakawala ng kapanalan ng kayong katuwiran, Panginoon, patuloy na magmuna sa bawat isa, O God. Binawasak namin ang mga klase ng sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ilalagay mo sa bansang Pilipinas ang mga klase ng sakit at karamdaman, sickness and diseases, in Jesus' name. Binawasak namin yung unang pinapanayos namin ito sa pangalan ni Jesus, at patuloy na pinapakawalan, Panginoon, O Diyos, at panusukan ng bansang Pilipinas sa mga mamamayang Pilipino, Panginoon. Lord, i-comfort niyo po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, at binawasak din namin ang poverty, in Jesus' name, ang kawalan, kasalatan, kahirapan, sa pangalan ni Jesus, ay binawasak namin, patuloy na pinakakawalan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God, hallelujah, ang prosperity, O Lord God, ang kaginhawaan, kaluwagan, Panginoon, na hallelujah, palingan na bansang Pilipinas. Pinagkakatiwala po namin lahat ng ito sa iyo, Panginoon, pagpalain at ingatan ng bansang ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas din po namin na everyday, O Lord God, the Bible study namin sa Rema Philippines, O God, Lord, ang aming mga kapastoral, patuloy yung bigyan ng sapat na katalinuhan, Panginoon, mga revelasyon na nanggagaling sa iyo, Lord, na aming maririnig at makaka-encourage, makaka-equip sa amin, Panginoon, hallelujah, sa aming buhay spiritual at sa bawat gagawin po namin, na makatulong ito sa amin sa damang desisyon, damang paraan, Panginoon, ng aming lakarin, Panginoon, patungo, Panginoon, sa naisin mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Bless mo rin po sila, Panginoon, sa kanilang ministeryo, kanilang pamilya, Panginoon, at kanilang
simbahang ito na dapat pong bubuksan, Panginoon, O Lord God. At galin niyo rin po, Panginoon, na ng mga kaluluwa from the North, South, East, West, O Lord God, yung mga kaluluwang nakatalaga para sa Rema, Panginoon, sa pangalan mo na yung anak mo si Jesus. At kayo rin po mag-supply, Panginoon, lahat ng mga pangangailangan ng mga nabuksan sapagkat kayo nagbubukas, kayo din po nagsasarang, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Gayon din po aming mga kapatiran na nasa abroad, Panginoon, ang kanilang pamilya na naiiwanan dito, Lord. Ingatan niyo po, Panginoon, O God. Malayo man sila sa isa't isa, Panginoon. Nandun na yung pag-iingat at protection ninyo, O Diyos, sa mga kapatiran namin na sa abroad, Panginoon. They are your ambassador, O Lord God. Dalangin namin na may spread din nila, Panginoon, ang iyong mga salita, O God. Maka-equip, Panginoon, ng spiritual needs, O God. At Lord, hallelujah, maliwanagan ng mga bawat isa, O God, ang kaligtasan ng may taas, may libot, Panginoon, ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. At maraming salamat din po, Ama, sa mga prayer requests, O Lord God, ng mga kapatiran po namin, Panginoon. Lord, naisulat man nila ito sa papel, habang hindi na kanilang bibig, dalangin po namin, O God, O Diyos, na patuloy po ninyo, O Diyos, hallelujah, abutin ito. At Panginoon, sa pangalan po na yung anak ko si Jesus, O God, dalangin po namin, Panginoon, hallelujah, ang kasagutan na sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita po kami mananalig, na ang aming mga panalangin ay sinagot mo na manalig kami manampalataya at diringin mo nga mananampalataya kami sa asagutin mo ito sa pangalan ni Jesus. So yun ngayon din po ang aming Senior Pastor Boy, Panginoon, dalangin po namin patuloy ang kalusugan niya, hallelujah, at nagkakaisa kami na patuloy mo ibigay, Panginoon, yung kumpletong kagalingan niya, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan mo na yung anak na si Jesus, aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Panginoon, salamat sa gabi ito. Salamat, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang aming senior pastor, O God. Ikaw lagi siya mag-ingat sa anumang lugar siya, Lord, na pupunta, Panginoon, para sa kanyang mga mission, O God, na pag-iingat na nagmumula sa iyo. At hindi po ang kanilang mga kanyang kapatid, mga kapatid niya, Panginoon, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, Panginoon, O God. Lord, dalangin din po namin ang aming mga leaders, O God. Patuloy, O God, na gabayan mo ang bawat desisyon. Pagpupulutin mo ng iyong pag-ibig, Panginoon, ng isang layunin para dito sa misteryo pinagkatiwala mo. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo ng katalinuhan. Pagbibigay mo, Panginoon, ng pagkakaisa, Panginoon, O God. Sa mga policies and rules, Panginoon, na ibibigay mo na iyong kalooban lamang ang siyang maganap, O God. Na ikaw ang magbigay, Panginoon, O God, ng mga policy niya na nagmumula sa iyo through sa aming mga leaders, O God. Ingatan mo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Ganun din po, Lord, dalangin namin ang aming mga kapastoran, ang mga workers, Panginoon, ang bawat simbahan, ang bawat miyembro, Panginoon, ng Rema, O God. Patuloy, O God, na ibigay mo yung mga pangangailangan nila. Alam mo yung laman ng kanilang mga puso, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, ang mga needs nila, O God, mga pastors namin, ang mga workers namin, Panginoon. Saan man sila pumunta, pumaroon, Panginoon, ikaw ang siyang mag-ingat, ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Lord, ikaw ang God of provider, O God, sa mga pastors, sa mga workers, sa mga bawat simbahan at mga miyembro, Panginoon, nakikita mo yung needs, O God. Lord, kalingain mo ang bawat isa sa amin. Lord, yung time, O God, na nalulungkot o nahihirapan, Panginoon, ang aming mga workers at mga pastors, ikaw yung kanilang kaligayahan, ikaw yung joy nila, ikaw yung strength, Panginoon, O God, maging ang bawat miyembro namin. Panginoon, ikaw yung kalakasan namin, O God, na patuloy mo kami, O God, na hindi iniwan, katulad ng sinabi mo sa Hebrews 13:5, na kahit kailan, Panginoon, ay hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. At kami po ay naniniwala, O God, na patuloy kami na yung bawat ministeryo na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, O God, na may focus namin, Panginoon, ang aming paglilingkod hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ingatan mo ang bawat miyembro. Salamat sa malalakas na katawan, Panginoon. Iniwasak namin espiritu ng kahirapan, mga sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Lahat ng miyembro ng Rema Evangelistic Church ay ginawasak namin sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Sa aming mga workers, sa mga pastors, in Jesus' name, winawasak namin ito. Lord, nagpapakawala kami, Panginoon, ng good health, Lord, ng maayos sa pangangatawan, O God, upang makapaglingkod sa iyo, O God. Patuloy namin dalangin, O God, na bigay mo sa amin ang kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon.
ibigay mo sa mga puso ng bawat membro, Panginoon, ng aming sambahan, O God, yung burden sa mga kaluluwa, Panginoon. Patuloy mo rin, Lord, ingatan ang mga mahal sa buhay na iniwanan ng aming mga full-timer na pastors at mga workers. Lord, kalingain mo ang mga pangailangan ng kanilang buong pamilya. Ilabot mo ang iyong kamay, Panginoon, O God, para sa kanilang mga pangangailangan, O God. Lord, patuloy mo kami, Panginoon, na bigyan ng burden sa mga kaluluwa. Salamat sa marami pang workers. Salamat sa marami pang pastors, O God, na magpupuwid ng kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay lalo pang maging matatag sa pananampalataya sa iyo, O God. Salamat din, Lord, sa mga ipoprovide mo pa, Panginoon, ang mga kailangan namin sa renta, O God, sa mga allowances, Panginoon, at sa lahat ng expenses, Lord. Ikaw ang Jehovah Jireh namin, Lord. Ikaw ang God of provider namin, Panginoon, na kahit kailan, Panginoon, ay hindi mo kami iniwan, Panginoon, pinabayaan. Dalangin din po namin, O God, sa marami pa, O God, na mga bubuksan mo na simbahan. Lord, idako mo ang aming mga panyapak, Panginoon. Lord, sa darating, O God, na mga lugar kung saan mo kami patutunguhin, Panginoon, para ihayag ang iyong salita. Salamat, Panginoon. At Lord, itong darating na February, Panginoon, sa aming anniversary, Panginoon, ng aming simbahan, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa maraming pagtaon at lugar, Panginoon, kung saan namin ikaw ay pasasalamatan, Panginoon, sa napaka-faithfulness mo, Panginoon, magiging faithful mo sa bawat isa, Panginoon, O God. Salamat, Lord. Patuloy mo kami na patatagin, patuloy mo na hayaan mo na ang bawat isa sa amin ay mag-focus kami sa ministeryong pinagkatiwala mo sa amin, O God. Maraming salamat, Ama, at tinataas namin sa iyo at dalangin namin ito. Maraming salamat. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo. Yes, Lord. Aming ibig at ang tinig magpupuri
manatili sa iyo, O Diyos, at sundin ang kalooban mo, Panginoon. Nawa masunod po namin, O Diyos, ang kalooban mo para sa bawat isa sa amin at sa kabuuan ng Rema, Panginoon. Nangyari lamang ang iyong kalooban sa bawat isa, O Diyos. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin, ang kinakasagutan ng aming lahat na napanalangin. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. God bless you.